Mr. Silent Channel. Kabanata 221 hanggang 225. Ghost Valley. 0221. Tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan na may komplikadong mga mata. Bagamat ngayon lang siya kinaladkad ni Tita Jiang dahil sa mga isyu sa kaligtasan, marami siyang nakikitang mga bagay pagkatapos pakinggan ang kanilang sinabi. Noong binigay ito sa iyo ng lola ko, alam mong magkakaroon ng napakaraming problema, tama ba? Tanong ni Su Qingzhou. Nagkibit-balikat si Ye Fan, iniisip na ang totoong malaking problema ay darating pa, kaya ngayon kailangan niyang aminin, oo. Kung ganoon, bakit mo pa kinukuha? Napangiti si Ye Fan, magkakaroon ng mga pakinabang at pagkalugi, upang pakasalan ng isang magandang manugang, kailangan mong magbigay ng isang bagay. Upang pakasalan ako, maaari mo bang ipagsapalaran ang iyong buhay? Agresibong tanong ni Su Qingzhou. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang ilong, Xiaoshu, medyo seryoso ang sinabi mo, hindi pa ba okay para sa akin? Pero paano kung mamatay ka? Ang mga mata ni Su Qingzhou ay puno ng kislap. Kung gayon hindi ako nagsisisi na pinakasalan kita, sabi ni Ye Fan. Ikaw. Ang tanga mo. Maasim ang ilong ni Su Qingzhou. Sabi ni Tita Jiang na may kaluwagan, Miss, salamat sa foresight ng matandang babae, hindi ako nagkamali kay Ye Fan. Namumula ang mga mata ni Su Qingzhou, at bamulong siya, mula sa simula hanggang sa huli, lahat ay inilihim sa akin, ako lang. Para akong tanga, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Miss, bakit sa tingin mo? Ang matanda at ang matandang babae ay lahat ay nagsisikap na protektahan ka. Para sa iyong kapakanan sila. Kung alam mo ang maraming bagay ng maaga, ito ay magiging masama para sa iyo. Mabilis na paliwanag ni Tita Jiang. Paano ngayon? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang itinatago sa akin ng mga lolo't lola, at bakit sila nahanap ng mga taong iyon? Ano ang ibig sabihin ng wrench na ito? Paulit-ulit na tanong ni Su Qingzhou. Ito, nag-alinlangan si Tia Jiang. Napabuntong hininga si Ye Fan, Tita Jiang, oras na. Sa totoo lang, marami rin akong mga bagay na hindi ko maintindihan. Sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo. Kung hindi, hindi tayo makapaghahanda sa maaaring mangyari sa hinaharap. Bumantong hininga si Tita Jiang, well. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang pagpunta nila rito. Pagkatapos naming ilibing ang matandang babae at ang amo, umuwi kami at nag-usap ng mabagal. Si Ye Fan at Su Qingzhou ay natural na hindi nagmamadali. Maingat nilang inilagay ang mga urn ng kanilang dalawang kamag-anak, naglagay ng mga bulaklak, at umalis sa sementeryo. Bumalik sa lumang bahay ng pamilya Su, madilim na. Binuksan ang dilaw na anti-gong lampara sa sala, at nagtitimpla ng isang kaldero ng puer tea, umupo sina Ye Fan at Su Qingzhou sa sofa, handang makinig sa kwento ng nakaraan ni Tia Jiang. Tila hindi alam ni Tita Jiang kung saan magsisimula, kaya tinanong niya si Ye Fan, kung ano ang alam mo ngayon, bakit hindi mo muna ito pag-usapan, kung hindi mo maintindihan, idagdag ko ito. Tumingin din si Su Qingzhou kay Ye Fan, na kumikislap ang magagandang mata, nakikinig ng mabuti. Ganon ba? Walang pagtutol si Ye Fan, at sinabing, Xiaoshu, naaalala mo ang sinabi ko sa iyo, ang underground world, ang pinaka-advanced na organisasyon. Well, sinabi mo na ang pinakamataas na level ay S, at ang battle damage ratio ay ang pinakamataas. Kailangan itong 1 hanggang 10,000, at ang bilang ay mabibilang sa isang banda. Si Su Qingzhou ay may mahusay na memorya. Tumango si Ye Fan, mahigpit na pagsasalita, mayroon lamang 3 S-class na organisasyon sa kasalukuyan, Old Ones, na isinasalin sa Old Ones, Dragon Knights, which is Dragon Knights. Para sa pangatlo, ito ay Sky Eye, Tianyan. Sa Xia Kingdom, ang organisasyong ito ay tinatawag ding Ghost Valley. Sinasabing walang bagay sa mundo na hindi maimbestigahan ng Tianyan, at walang katotohanang may tatago kay Tianyan. As long as Tianyan wants to know, they can know. Napakaraming sekreto nila, sapat na para mapunta sa digmaan ng mundo, sapat na para gawing daga ng kalye ang mga nasa kapangyarihan. Walang bansang nang ahas na guluhin sila, kahit na ang kanilang combat power ay hindi ang pinakamalakas, ngunit ang intelligence network na itinatag nila mula noong sinaunang panahon ay nangingibabaw sa mundo. Sa makatuwid, ang credo ng Tianyan ay Say the Truth, sa buong mundo, na isang pangungusap na hango sa salitang Seeing Everything, na nakasulat sa wrench na ito. Natigilan si Su Qingzhou, ibig mong sabihin. Ang aking mga lolo't lola ay mga taong may mga mata ng langit. Ngumiti si Ye Fan ng mapait. Kung ito ay isang tao lamang na may mga mata ng langit, kung gayon wala siyang Ghost Valley Ranch. Sa pagkakaalam ko, ang ranch na ito ay pagmamay-ari lamang ng may-ari ng Ghost Valley. Pero nilinaw ng lolo't lola mo na wala sila sa Ghost Valley. Si Gu, ay hindi pinuno ng Tianyan, kaya ako ay kakaiba rin. Nakangiting sinabi ni Tita Jiang, si Fan ay sapat na ang nalalaman, kung gayon, ang aking matandang babae ay magsasabi ng ilang salita. Sa totoo lang, ang matanda at ang matandang babae, oo noong bata ka pa, nagkusa kang umalis sa Ghost Valley. Pagkatapos,
Nakikinig sa usapan ni Tita Jiang, sa wakas ay naunawaan na nina Ye Fan at Su Qingzhou ang pasikot-sikot. Lumalabas na ang Ghost Valley ay patuloy na nagbabago sa panahon, at ang panloob na istruktura nito, mabagal din itong umunlad. Noong una, ang Guigo ay pinamamahalaan ng ilang mga angkan tulad ng Su, Zhang, Sun, Zug, at iba pa. Ang pamilyang Su ay palaging ang pinaka-orthodox na inapo ng Guigo. Matapos malimpasan ng mga paghihirap ng paulit-ulit, sila ang pinakaiginagalang na pangunahing angkan sa Guigo. Sa makatuwid, ang daliri ni Guigo ay palaging pag-aari ng may-ari ng pamilyang Su. Gayunpaman, pagdating sa henerasyon ni Su Yuwei, ipinanganak si Su Yuwei na hindi marunong magtanim. Sa kasamaang palad, bilang master ng Ghost Valley, hindi banggitin na ang lakas ay ang una sa Ghost Valley, ngunit hindi ito dapat masyadong masama, kung hindi ito makumbinsi ang publiko. Sa makatuwid, ang ama ni Su Yuwei, sa kaso ng pagmamalimos para sa mga anak na lalaki at babae, ay hindi nagtagumpay. At nag-ampon ng isa pang ampon na pinangalan ng Su Yi. Si Su Yi ay napaka-talented, at hindi nagtagal ay nalampasan niya si Su Yuwei sa lahat ng aspeto, ngunit si Su Yi ay hindi kadugo ng pamilyang Su, kaya kung nandoon si Su Yuwei, hindi niya mapapayagan si Su Yuwei the rightful name to take over as the Lord of Ghost Valley can only a auxiliary role. Dahil maraming upuan ng pamilyang Su sa Presbyterian Council, ayaw baguhin ng konserbatibong Presbyterian Council ang pattern ng Ghost Valley na pinangungunahan ng pamilya Su. Sa huli, napagdesisyonan na ang pamilyang Zug, na pinakasikat noong panahong iyon, ang mamamahala sa pang-araw-araw na operasyon ng Guigo kasama si Su Yi bago lumabas ang mga inapo ni Su Yuwei. Sina Su Yuwei at Bishuqin ay parehong mula sa Ghost Valley. Alam nila na ang kanilang pag-iral ay hindi katanggap-tanggap sa pamilya Zug at Su Yi. Kung hindi dahil sa isang grupo ng mga diehard sa Presbyterian Church, natatakot ako na matagal na silang pinatay. Sa makatuwid, tahimik silang umalis sa Ghost Valley, pumunta sa labas ng mundo upang magtrabaho ng husto, at iniiwasan ang anumang may kaugnayan sa Ghost Valley. Gayunpaman, dahil ang pamilya ni Zug at si Su Yi ay hindi tunay na mga master ng Ghost Valley, ang daliri ng Ghost Valley ay pinanatili pa rin ni Su Yuwei. Sa nominal, ang pamilyang Su pa rin ang pangunahing ugat ng Ghost Valley, ngunit sa katunayan, ang Ghost Valley ay naging paghihiwalay ng dalawang paksayo ng pamilya Zug at ng tagalabas na si Su Yi. Matapos ipanganak si Su Changping, ang mga tao mula sa Presbyterian Church ay dumating upang tingnan kung maaari nilang ibalik siya sa Guigo para sa pagsasanay. Bilang resulta, ang konseho ng mga elder ay nadismaya, si Su Changping ay hindi kasing kwalipikado ni Su Yuwei. Habang ang mga matatanda ay sunod-sunod na namatay, ang boses ng pagprotekta sa pamilyang Su at paghihintay sa bagong master ng Ghost Valley ay patuloy na hamina. Si Su Yuwei at Bishuqin ay palaging nag-aalala na sa kalaunan, kapag hindi na mapigilan ng mga matatanda ang pamilya Zug at Su Yi, papatayin ba nila ang lahat ng kanilang mga inapo? Kahit na handa silang ibigay ang daliri ng Ghost Valley, ang kanilang dugo, ang kanilang mga inapo, ay magiging banta sa sinumang pumalit bilang Lord of the Ghost Valley. Higit pa rito, bilang mga orthodox na tagapagmana ng pamilyang Su, hinding-hindi tatalikuran ni Su Yuwei at ng kanyang asawa ang mga karapatan sa mana ng tiyan niyan. Sa totoo lang, nang iuwi ka ng master noon, malaki ang inaasahan niya sa iyo, at naisipan pa niyang hanapin ang mga matatanda ng Guigo para turuan ka ng martial arts. Ngunit, ang kapangyarihan ni Su Yi at ng pamilya Zug, sobrang laki na. Kung alam nilang nagsasanay ka ng martial arts, miss, at babalik ka sa Ghost Valley, baka pilitin nilang tumalon sa pader. Sa bandang huli, magkasalungat din ang amo at ang matandang babae, kaya pangalawang pwesto lang ang kanilang makukuha. Gusto nilang panatilihing mababa ang profile, para hindi tayo guluhin ng mga tao sa Ghost Valley, at mamuhay sila ng payapa at katatagan ng pinakadakilang pag-asa, walang magawang sabi ni Tita Jiang. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay malabo, hindi niya inaasahan na ang kanyang pamilya ay magkakaroon ng ganoong background. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang emosyon ng napakahirap para makapag-isip ng iba pang mga bagay ng mahinahon. Ngumisi si Ye Fan. Ay nagsabi, dinalin lang lamang ni Lolo, Lola at ng iba pa ang kanilang mga sarili. Dahil ang pinaka-orthodox na dugo ng pamilyang Su ay dumadaloy sa kanilang mga katawan, anuman ang mangyari, hindi nila pababayaan si Xiaoshu. Kaya lang, hindi pa sila umabot sa kritikal na punto ng pagsiklab. Kabanata 0222 Makalangit na Aklat 0222. Nag-aalala ring tumanggo si Tita Jiang, tama, ngunit wala tayong mas magandang paraan. Dati, kailangan nating ilihim ang mga bagay na ito hanggat maaari. Kung hindi, mas maraming nalalaman ang ginang, mas mahusay ang kaalaman ng mga tao sa Guigo. Mas nagbabanta. Ngayong dumating na ang mga tao ni Su Yi, tila hindi na kayang kontrolin ng Council of Elders ang sitwasyon sa Guigo. Kaya, Ye Fan, dapat mong dalhin ang wrench sa iyo. Sa iyong mga kamay, at least may pagkakataon pang hawakan. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak. Hindi ba yun ang binigay ni Bishuqin sa kanya ng wrench? Sa halip na hayaan silang kunin si Su Qingzhou at ang wrench ng magkasama, mas mabuting paghiwalayin ang wrench mula sa tao.
Sa ganitong paraan, kailangan nilang isipin kung paano makukuha ang wrench kapag nahuli nila si Su Qingzhou, para hindi agad masaktan si Su Qing. Buhay ng Niebe. Tita Jiang, ito ay isang daliri lamang, kahit na ito ay kumakatawan sa maraming bagay, ngunit kung talagang gusto nila akong patayin, sino ang nagmamalasakit sa daliri na ito? Napailing si Su Qingzhou sa kanyang ulo. Hindi naman ganito. Mabilis na ipinaliwanag ni Tita Jiang, Miss, ang daliri ng Guigo na ito ay hindi isang simpleng simbolo, mayroon itong espesyal na kahulugan. Napakahalaga nito sa Guigo. Sina Ye Fan at Su Qingzhou ay parehong natigilan saglit, ano ang ibig mong sabihin? Maingat na sinabi ni Tita Jiang, isa lang akong katulong sa Ghost Valley, at hindi ako makausap ng napakaraming sekreto ng Ghost Valley. Ngunit sinasabing, may nakakagulat na figure sa daliri ng Ghost Valley. Ang sekreto ay nauugnay sa orihinal na tagapagtatag ng Ghost Valley. Ang ninuno ay umasa sa malaking lihim na ito upang umakyat sa immortalidad. Ascension. Immortal. Nadama ni Su Qingzhou na ito ay masyadong walang katotohanan, Tita Jiang, paano magkakaroon ng ganoong bagay? Ang lahat ng ito ay isang alamat lamang na wala. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata at bamulong, maaaring ang mga chismis mula sa labas ng mundo. Itinago ni Guigo ang wordless book, ay totoo. Ang wordless book. Ano iyon? Pagdududa ni Su Qingzhou. Inisip ito ni Ye Fan at sinabi, narinig ko rin noon sa aking Panginoon na ang dahilan kung bakit tinawag si Guigo na Tianyan, sa mundo ay dahil ang kanilang mga tagapagtatag ay nakakuha ng kopya ng walang salita na aklat ng langit ng mga walang kamatayan. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga mata ng langit at pagbabasa ng aklat ng langit, ang mga ninuno ay nagkamit ng kaliwanagan. Nang maglaon, ang nakikita ang lahat ng turo ng mga ninuno ay naiwan. Naging credo ng Ghost Valley. Hindi ko pa talaga nakikita, at pagkatapos ng mga ninuno, wala akong narinig na descendant ng Ghost Valley na naging immortal, kaya sa paglipas ng panahon, naging alamat na ito. Si Su Qingzhou ay natigilan sandali, siya ay palaging isang buhay na tao. Ang mga babaeng kailangang maging mas makatotohanan at bigyang pansin ang rasyonalidad ay lubhang kasuklam-suklam sa gayong mga ilusyon na bagay. Ngunit seryoso ang mga salita ni Ye Fan, at kailangan niyang maghinala. Hindi niya maiwasang tumingin kay Tita Jiang at nagtanong, Tita Jiang, mayroon ba talagang walang salita na libro? Miss, isa lang akong katulong na babae. Nang makita ng matanda na hindi siya makakapag-practice, tinawagan niya ang paano ko malalaman ang mga sekretong ito, ngunit talagang maraming nalalaman si Ye Fan. Mapait na ngumiti si Tita Jiang. Bahagyang ngumiti si Ye Fan at sinabing, Xiao Shu, maaari mong isipin na ang ilang mga bagay ay mito o alamat, dahil walang maaasahang siyentipikong teorya. Ngunit isipin mo ito, hindi ka pa nakakita ng isang sinaunang emperador, hindi ka pa nakakita ng sinaunang pharaoh ng Ehipto, wala kang nakikitang anumang tribo sa panahon ng bato, ngunit alam mo sa pamamagitan ng teksto at arkeolohiya na sila ay umiiral. Ang parehong ay totoo para sa ilang mga alamat at kwento. Hindi ka pa nakakita ng mga dragon, phoenix, o lumilipad na piitan. Mga immortal, ngunit malaki ang posibilidad na walang mga salita o mga fossil na natitira, o hindi natin nakita ang mga ebidensyang ito, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala na ang mga ito. Ang kasalukuyang siyentipikong pananaliksik ay nagpapakita na ang universo na nakikita ng mga tao, ito ay bumubuo lamang ng 2% ng universo, o mas kaunti pa. Mayroon ding 78% ng universo, na hindi natin maintindihan at hindi nakikita. Kung ang mga tao ay gumagamit ng agham at paraan ng pag-iisip na iniisip nila upang mag-isip tungkol sa isang bagay na higit pa. Natahimik si Su Qingzhou, at sinabing may pananabik, paano mo nasabi ang lahat, hindi mo ba sinasabi na hindi ka man lang nag-aral sa universidad? Hindi ko masabi sa iyo. Hindi ko maintindihan ito, kailangan kong tumahimik. Pag-isipan kung ano ang susunod na gagawin. Pagkatapos magsalita, tumayo si Su Qingzhou, tahimik na umakyat sa ikalawang palapag, at nagkulong sa kwarto. Bumantong hininga si Ye Fan, marahil para kay Su Qingzhou, masyadong malupit na i-unlock kaagad ang sikreto ng kanyang buhay. Siya na lang ang natitira sa pamilya, ngunit kailangan niyang pasanin ang pasanin ng isang maalamat na pamilya na may mahabang kasaysayan, at maaaring siya ay papatayin o kidnap anumang oras. Kung hindi dahil sa malakas na psikolohikal na kalidad ni Su Qingzhou, matagal na siyang bumagsak. Tita Jiang, nagluto ka ng sopas o sinigang para sa kanya, ngunit hindi siya kumain ng hapunan, sabi ni Ye Fan. Biglang bumangon si Tita Jiang na may komplikadong ekspresyon, at pagkatapos ay lumuhad sa magkabilang tuhod, lumuhad sa carpet. Tita Jiang, anong ginagawa mo? Natigilan si Ye Fan at nagmamadaling tumulong. Ye Fan, kung hindi dahil sa iyo ngayon, kami ni Miss ay inuusig ni Su Wei. Simula ngayon, aasa na si Miss. Hindi ka dapat sumuko, Miss. Si Tita Jiang ay seryosong tumingin sa lalaki. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak. Nakaramdam siya ng hiya sa gayong engranding okasyon. Dali-dali niyang tinulungan si Tita Jiang at sinabing, Tita Jiang, hindi ako magsisisi kung kinuha ko ang Guigo wrench, huwag kang mag-alala, hanggat nabubuhay ako, hindi ko sila hahayaang magtagumpay.
Ayos lang para kay Xiaoshuo na mamuhay ng payapa. Kahit na bumalik ako sa Guigu para buhayin ang pamilyang Su, hindi ko siya iiwan. Ang mga mata ni Tita Jiang ay napuno ng luha, at patuloy siyang tumatango ng kanyang ulo na may ngiti. Okay. Okay, then. Then I'll go make the soup. Nang makita ang matandang babae na tumalikod at tumakbo sa kusina, tumangala si Ye Fan sa nakasarang pinto sa ikalawang palapag at bahagyang bumantong hininga. Kinabukasan, hindi binalak ni Su Qingzhou na bumalik sa Huahay. Tila mas nakakapagpahinga ang medyo tahimik na bayang ito sa pagod na katawan at isip ng isang babae. Noong una ay gustong isama ni Ye Fan si Su Qingzhou sa paglalakad, ngunit hindi yun naramdaman ni Su Qingzhou at sinabihan niya si Ye Fan na iwan siya mag-isa. Si Ye Fan ay walang magawa, ang pananatili sa bahay buong araw na nanonood ng TV ay walang problema, kaya lumabas siya ng bahay ng mag-isa. Ang Ancheng ay isang lungsod ng turista, maraming mga lugar ang may kakaibang mga kalye ng pedestrian, ngunit walang kakulangan ng mga lugar upang tumambay. Si Ye Fan ay namamasyal ng mag-isa, nagpaplanong maghanap ng maliit na restaurant sa lumang kalye para sa tanghalian bago bumalik, ngunit nang mapadaan siya sa isang maliit na tindahan na naglalaro ng mga balloon games, huminto siya. Mayroong ilang mga batang babae at lalaki na naglalaro ng mga lobo, at isa sa kanila, si Ye Fan, ay talagang pamilyar. Oh! Mumo, huminto ka sa paglalaro, makakabili ka ng oso sa lahat ng perang ginagastos mo. Hindi ako naniniwalang hindi ako makakatama ng siyam ngayon. Si Mumo ang nasa harap ng shooting window. Si Mo at ang kanyang matalik na kaibigan na si Xu Zixue, ang dalawa pa ay si Tang Jiwei, na humahabol kay Mumumo, at si Zhang Kaikiang, ang kasintahan ni Xu Zixue. Modelo ng Kabanata 0223. 0223. Anong nilalaro mo? Si Ye Fan ay nasa mabuting kalooban nang makakita siya ng isang kakilala sa Ancheng, kaya siya ay umakyat upang magtanong. Nagulat ito kay Mumumo, at nang lumingon siya at nakita si Ye Fan, isang masayang ngiti ang lumitaw sa maputlang mukha ng babae. Ye Fan. Bakit ka nandito? Nagkibit balikat si Ye Fan, sa bahay may gagawin ako, halika rito. Ikaw, bakit hindi ka pumasok at pumunta dito? Gumagawa kami ng extracurricular development, field training, at ngayon ay isang libreng aktibidad, kaya halika at maglaro, sabi ni Mumumo. Hindi alam ni Ye Fan na may ganitong mga trick ang paaralan, kaya hindi niya maiwasang magtanong ng may pag-asa, kung gayon, ikaw, Mr. Do, narito. Iniisip ko yung Mr. Do natin, hindi naman si Mr. Do ang nanguna sa team this time, bakit? Sayang naman. Hindi ba ako gwapo? Maasim na ungol ni Mumumo. Ikaw babae, hinahanap kita Teacher Do, ano bang problema mo? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Nagpout si Mumumo at sinabing, wala akong pakialam, dumating ka sa tamang oras, halika at tulungan mo akong alisin ang oso na iyon. Sabi ni Mumumo, sabay turo sa napakalaking teddy bear sa tindahan. Ang oso na iyon ay nangangailangan ng siyam sa bawat 10 shot para makuha ito. Gumastos ako ng higit sa 100 yuan, at hindi hihigit sa 5 o 6 na shot sa isang pagkakataon, ito ay nakakainis, reklamo ni Mumumo. Mukhang hindi nasisiyahan si Tang Jiwei nang makita niya si Ye Fan. Mumu, gagawin ko ito para sa iyo. Kita mo namang nakawalong round na ako ng ilang beses ngayon lang, siguradong magagawa ko pa ito ng ilang beses, kahit na tumama ako ng 1,000 round, ayos lang ako. Para matulungan kang ibagsak ang oso na iyon. Natalo mo, hiniling ko kay Ye Fan na ipaglaban ako, ano ang negosyo mo? Binigyan ni Mumumu ng puting tingin si Tang Jiwei. Okay lang si Ye Fan kung siya ay walang ginagawa. Ang gayong maliit na kahilingan ay maaari pa ring masiyahan ang batang babae, kaya kinuha niya ang baril at tinanong ang may-ari ng tindahan sa gilid, magkano ito minsan? Ngumiti ang batang amo at sinabing, 10 yuan bawat pagkakataon. Okay, pagkatapos ay 10 dolyar. Si Ye Fan ay kumuha ng isang sukli at iniabot ito. Hoy, 10 yuan lang ang sinisingil mo. Payo ko sa iyo na direktang kumuha ng 100 yuan, kung hindi, mahirap maningil ng isang beses, tumawa si Tang Jiwei. Hindi siya pinansin ni Ye Fan, kinuha ang airgun, at binaril ang isang lobo. Bilang isang resulta, ito ay walang laman. Haha. Tingnan mo si Mumo, sa tingin mo ba alam niya talaga ang lahat? Marunong siyang kumanta, maglaro, at maglaro pa ng mga lobo. Come on si Tang Jiwei. Sumagot si Mumumo, nataman lang niya, ano ang ikinababahala mo? Walang pakialam si Ye Fan sa away ng mga bata, sinubukan lang niya ang ballistic nitong airgun. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang tunay na baril, at alam niya ang pangunahing ballistics. Matapos kumpirmahin ang trajectory, gumawa si Ye Fan ng ilang pagwawasto at nagsimulang mag-shoot. Bang bang bang. May 9 na sunod-sunod na pagsabog, na direktang ikinagulat ng 4 na Mumumo at ang may-ari ng tindahan. Ibinaba ni Ye Fan ang airgun, ngumiti at iniunat ang kanyang kamay sa amo, boss, dalhin mo rito ang oso. Namutla ang mukha ng amo. Hindi siya nakatagpo ng ganoong tumpak sa mahigit 2 taon ng pagbubukas ng tindahan. Paminsan-minsan, may dumarating na mga sundalo at kailangang bumaril ng 4 o 5 beses para magtagumpay.
Masayang kinuha ni Momomo ang bear puppet at matagumpay na humarap kay Tang Jiwei. Inihagis ni Tang Jiwei ang air gun na may pangit na mukha, at hindi nagabalang tamaan ang natitirang mga putok. Ye Fan, pwede bang lumaban ka pa ng ilang beses? Gusto ko rin ang Pikachu na iyon at ang chinchilla na iyon. Magiliw na sabi ni Momomo na may malalaking mata na kumikislap. Momo, masyado kang hindi nasisiyahan, nakita mong nagdilim ang mukha ng amo, ngumiti si Shu Zixio sa isang tabi. Medyo nahihiya nga ang may-ari ng tindahan. Ang pinakakinatatakutan niya sa ganitong uri ng negosyo ay ang pakikipagkita sa isang master. Sa kabutihang palad, ayaw ni Ye Fan na masyadong mang-aapi ng mga tao. Hindi madali para sa mga tao na gumawa ng maliit na negosyo, kaya sinabi niya, nagugutom ako, gusto kong kumain, kaya mauna na ako. Nalungkot si Momomo, ngunit mabilis na hinawakan muli ang braso ni Ye Fan, nagugutom na rin ako, sabay na tayong kumain, alang-alang sa malaking oso, ililibre kita ng masarap na pagkain. Napangiti si Ye Fan nang marinig niyang may gumagamot sa mga bisita, sa pag-aakalang ang babaeng ito ay medyo matino. Nagbago ang ekspresyon ni Tang Jiwei, kinuha niya ang kanyang mobile phone at sinilip ito, at sinabing, kung gayon, kumain na tayo, aalis ako ng mas maaga. Huwag Boss Tang, kung gusto mong habulin si Momo, paano ka magiging duwag ngayon? Nakangiting sabi ni Zhang Kaikiang. Bakit ba ang duwag ko, buti na lang may nagyaya sa akin sa dinner, I have to go. Si Tang Jiwei ay mukhang hindi nasisiyahan, pagkatapos ay pinandilatan si Ye Fan at naunang umalis. Sabik ni Momomo na mabilis na umalis si Tang Jiwei, at kinaladkad si Ye Fan patungo sa direksyon ng food street. Dumating silang apat sa isang local restaurant sa Ancheng, umorder ng maraming ulam, at kumain ng masarap. Sa oras na ito, pumasok sa restaurant ang isang lalaking mukhang solid na naka-jacket at may hawak na SLR camera. Magalang na lumapit ang lalaki kay Momomo at nakangiting nagtanong, "Hello, itong magandang babae, photographer ako at scout mula sa Anki Media. Ito ang business card ko." Naglagay ang lalaki ng business card sa harap ni Momomo na may nakasulat na pangalan na, Zhao Jian. Isang talent scout. Si Momomo ay kumakain ng mga paa ng manok, mayroon pa ring mantsa ng langis sa kanyang bibig, at ang kanyang maliit na mukha ay medyo natulala. Oo, nakangiting sabi ni Zhao Jian, ngayon lang ako dumaan dito at nalaman kong maganda ang hitsura at ugali mo, miss. Gusto kitang imbitahan sa studio namin para sa audition. Kung angkop, gusto kitang imbitahan na maging modelo namin. Sa sobrang papuri sa kanyang hitsura, bilang isang batang babae, si Momomo ay palaging isang maliit na walang kabuluhan, at siya ay natural na masaya. Lalo na si Ye Fan sa kanyang tabi, si Momomo ay labis na ipinagmamalaki at sinulyapan si Ye Fan ng hindi malay. Narinig mo ba, Ye Fan, ang tiyuhin na ito ay nagsabi na maaari akong maging isang modelo. Inamin din ni Ye Fan na ang kondisyon ng isang babae ay higit pa sa sapat para maging isang bituin, kung gayon, gusto mo bang maging isang modelo? Ngumiti si Momomo at ibinalik ang business card kay Zhao Jian, ayoko maging model, at ayaw kong maging star, kaya kalimutan mo na. Hindi nagalit si Zhao Jian, ngumiti siya at sinabing, kung gayon, matutulungan ba tayo ng munting kagandahang ito na kumuha ng isang set ng mga larawan? Ayon sa epekto, bibigyan ka namin ng presyong 5,000 hanggang 10,000, pirmahan ka agad ang kontrata at magbayad, hindi ka gagastos ng malaki. Oras. Wow, Momo, maaari kang kumita ng 10,000 sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang mga larawan. Go! Palagi kang nagsiselfie. Tuwang-tuwang sabi ni Shu Zixio. Medyo naantig din si Momomo. Ito ay hindi tungkol sa 10,000 yuan, ngunit tungkol sa pagkuha ng magagandang larawan. Siguradong magugustuhan ito ng mga babaeng katulad niya. Magulo ba? Magbibikini ka. Si Momomo ay napakaingat pa rin, sa takot na makatagpo ng masasamang tao. Tumawa si Zhao Jian at sinabing, Miss, masyado kang nag-iisip. Nagsushot kami ng mga damit panglamig, at lahat sila ay napakakapal na damit. Kami ay isang lokal na regular na kumpanya sa Ancheng, hindi isang sinungaling mula sa isang kumpanya ng leather bag. Nag-isip sandali si Momomo, at pagkatapos ay nagtanong, maaari mo ba akong bigyan ng kopya ng larawan pagkatapos kunin ito? Siyempre maaari mo, ngunit hindi mo ito magagamit para sa komersyal na paggamit, pagkatapos ng lahat, iyon ang aming copyright, sabi ni Zhao Jian. Lumibot ang mga mata ni Momomo, tumingin siya kay Ye Fan, at sa wakas ay naantig siya, kaya pumayag siya. Nagtagal ito, at binalak ni Ye Fan na bumalik pagkatapos kumain at magbayad, ngunit hinayla ni Momomo ang lalaki at iginiit na makita ni Ye Fan ang mga larawang kinuha niya. Tiningnan ni Ye Fan ang batang babae na nawala ng galit noong bata pa siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin, sa pag-aakalang wala na siyang ibang gagawin, kaya pumunta siya upang tingnan. Kabanata 0224 Jag Blood 0224. Sinundan ng lahat si Zhao Jian, naglakad sa dalawang kalye, at dumating sa pintuan ng isang kumpanya. Ang kumpanya ng media ay inupahan ang itaas at ibabang palapag. Inimbitahan si Momomo sa studio sa ikalawang palapag, habang si Ye Fan at ang tatlo ay nasa reception room sa ibaba, kumakain ng merienda at umiinom ng tsaa.
Nais ni Xu Zixio na tumakbo sa itaas upang tingnan ang lugar ng pagbaril, ngunit hinarang siya ng mga tauhan dahil hindi makapasok sa shed ang idol staff. Para mapanatag ang loob ng ilang tao, ipinakita rin ng babaeng staff sa front desk ang mga bagay tulad ng license certificate ng kumpanya para hindi sila masyadong mag-alala. Hindi gaanong pinansin ni Ye Fan ang mga lisensyang ito, ngunit sinulyapan lamang ang staff sa front desk at ang dalawang security guard na nagbabantay sa pinto na may kaunting hinala. Xu Zixio, nandito kayong dalawa, lalabas ako para bumili ng isang pakete ng sigarilyo, sabi ni Ye Fan, at lumabas ng pinto ng kumpanya. Walang pakialam ang dalawang security guard nang makita nilang palabas si Ye Fan. Kasabay nito, si Mumumu sa ikalawang palapag ay pumasok sa isang studio at nalaman na mayroon talagang maraming mga damit na panglamig at props para sa pagbaril. Nang makita ang ilan sa mga tauhan na naglalakad pabalik-balik, ang batang babae ay mukhang medyo propesyonal at medyo nakaka-relax. Halika, mismo, uminom ka, ito ang kontratang inihanda namin para sa iyo. Kumuha si Zhao Jian ng isang basong tubig at isang dokumento at inilagay ito sa harap ni Mumumu. Kinuha ni Mumumu ang baso ng tubig, nagpasalamat, at pagkatapos humigop, sinimulan niyang tingnan ang kontrata. Pero sa kalagitnaan, medyo kakaiba ang tanong ng dalaga, di ba sabi mo kailangan mong magbayad para sa effect, tapos pinirmahan ko muna ito, paano matutukoy ang presyo? Nagulat si Zhao Jian, na parang hindi niya naisip ang tanong na ito, at agad na tumawa. Mismo, bibigyan ka namin ng 10,000. Ang iyong figure at hitsura ay talagang namumukod-tangi, at siguradong gusto mo ng 10,000. Oh, yun pala. Natuwa si Mumumu sa narinig, at babasahin na sana niya ang pirma, ngunit nalaman niyang medyo malabo ang kanyang mga mata at medyo nahihilo ang kanyang ulo. Nag-aalalang tanong ni Zhao Jian, mismo, ano ang nangyayari sa iyo? Hinawakan ni Mumumu ang kanyang noo, ay. Hindi ko alam. Nahihilo ako. Si Zhao Jian ay tumingin ng malapitan at may kinumpirma. Bumangon siya at kumaway sa mga tauhan sa paligid, okay, nahop ka na, halika na at magsimula na sa trabaho. Isang lalaking, damit na nakadamit ng mapagpanggap at nag-aayos ng kanyang mga damit ay masayang ngumisi, Kuya Zhao, magagawa mo, makakahanap ka ng napakagandang sisiw. Ang isa pang lalaki na nag-iilaw ay nag-roll up ng kanyang manggas at nakangiting nagsabi, kung mas maganda ang batang babae ngayon, mas mabaho siya, sino ba ang ayaw sumikat at maging isang bituin? Stop talking nonsense. Bilasan mo at magpa-picture ka. Gumising ka mamaya, kailangan mong umiyak at manggulo, maraming trabaho ang kailangan para ibaba siya. Utos ni Zhao Jian. Hoy, Kuya Zhao, huwag kang mag-alala, napakagandang sisiw, huwag mong tangkilikin ang proseso, sayangin mo pa. Kapag kinuha ang mga larawan, tiyak na may mga amo na gustong bumili sa kanya, at wala na tayong pagkakataong mag-enjoy dito. Si Mumumu ay nakahiga na sa isang mesa, naririnig ang mga salitang ito nang malabo sa kanyang mga tainga, balisa, galit, at puno ng takot, ngunit hindi man lang niya magamit ang lakas para magsalita, at hindi sumunod ang kanyang dila. Sa malabong pangitain, nakita niya ang isang kamay na umaabot sa kanyang dibdib, at isang luha ang bumagsak sa gilid ng mga mata ni Mumumu. Bang! Isang malakas na tunog ang nagpagulat sa lahat ng nasa studio sa ikalawang palapag. Nakita ko lang ang windowsill sa ikalawang palapag, ang bintanang gawa sa bumper ay pilit na winasak, at lahat ng aluminum alloys ay nahulog sa lupa. Sa usok at alikabok, itinulak ni Ye Fan ang bintana at tumalon papasok. Sa simula pa lang, si Ye Fan ay nasa tuktok ng isang bahay sa tabi, tinitingnan ang lahat ng nasa loob, at nakitang iyon nga ang iniisip niya, may mali sa mga tao sa kumpanyang ito, at si Ye Fan ay direktang pumasok. Ikaw ang taong ngayon lang. Naging asol ang mukha ni Zhao Jian, at nakilala niya si Ye Fan. Magaling ang acting, halos akala ko regular na kumpanya ka, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nag-aatubili na binuksan ni Mumumu ang kanyang mga talukap upang makitang malinaw na si Ye Fan iyon. Gusto niyang sumigaw pero lalo siyang inaantok at diretsyong nakatulog. Si Zhao Jian at ang iba ay parang mga kaaway. Hindi pa nila na-encounter ang ganoong sitwasyon noon. Karaniwan nilang niloloko ang mga batang babae na lumapit, kumuha ng mga larawan at nag-record ng mga video, at pagkatapos ay pinagbantaan sila. Matapos palayain ng mga batang babae, ang mga batang babae ay hindi nang ahas na isumbong sila. Perpektong ginawa sa bawat oras. Paano mo nalaman na isa kang plainclothes tub? Tanong ni Zhao Jian. Umiling si Ye Fan, nagtataka lang ako, isa kang maliit na kumpanya ng media, bakit ang babae sa front desk at ang security guard sa pinto ay seryosong trainer? Sino ang sinusubukan mong bantayan? Natigilan si Zhao Jian. Makikita ito ni Ye Fan. Medyo may paningin ka, pero huwag mong isipin na may magagawa ka sa amin. Kami ay mga miyembro ng JAG Alliance. Kung magkakilala kayo, umalis ka na rito. Kung hindi, huwag mo nang isipin ang pag-alis ng buhay sa Ansheng. Mabangis na sabi ni Zhao Jian. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ang JAG Alliance, ang Sun Family. Oh, by the way, ito na ang hangganan ng Western Province.
Ang Sun family, isa sa 5 underground na pamilya sa Xia Kingdom, ay ang Jag Alliance na itinatag sa Western Province. Ay sikat sa malaking bilang ng mga tao, at ang negosyo nito ay kumakalat sa iba't ibang larangan. Ang pamilyang Sun ay walang pagpapanggap, at may akses sa 3 relihiyon at 9 na stream. Sinasabing ito ang pinaka-kumikitang pamilya sa mga underground na pamilya. Kilala mo ang Sun family ng Jag Alliance, kaya dapat kang umiwas, o alam mo kung ano ang kahihinatnan kapag tumawag tayo sa telepono, minisyon ni Zhao Jian. Si Yefan ay masyadong tamad na pansinin ito, lumakad siya at binalak na kunin si Mumumo. Wala siyang pakialam sa iba. Kung tutuusin, may malaking negosyo ang pamilya Sun, bumagsak ang isang kumpanya dito, at malamang may iba pang lugar. Hindi siya interesado sa pagiging isang bayani na nagpaparusa sa kasamaan at nag-aalis ng kasamaan, at siya ay nagkaroon ng sapat na problema. Mabahong bata, gusto pa nating kunin ang ating biktima. Mga kapatid, patayin. Utos ni Zhao Jian. Ilang lalaki ang agad na nagpakita ng kanilang kabangisan, naglabas ng ilang mga punyal at matalim na kutsilyo mula sa ilang mga tagong lugar, at sumugod kay Yefan. Sa maliit na lungsod na ito, kahit na pumatay sila ng mga tao, may mga paraan upang sirain ang bangkay at sirain ang mga bakas, at walang magiging problema. Si Yefan ay walang magawa at hinayaan silang mamuhay mag-isa, ngunit ang mga taong ito ay hindi nasisiyahan, kaya maaari lamang nilang ituloy ito hanggang sa wakas. Casual na bumaril si Yefan mula kaliwa pa kanan, lahat sila ay direktang kinurot ang mga palso at braso ng mga binata gamit ang kanyang mga palad. Ang pag-atake ay kasing bilis ng kidlat, kaya't ang mga lalaking ito ay hindi makita kung ano ang nangyayari, at ang mga buto ng kanilang mga kamay ay nadurog. Isa-isang lumapag ang mga sandata ng pagpatay na ito, at nagpatuloy ang hiyawan sa studio sa ikalawang palapag. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na tumakbo si Zhao Jian pababa ng hagdanan at sumigaw, magsumbong kay Jinye. May isang tao na narito upang basagin ang lugar. Narinig ito ng front desk sa unang palapag at nagmamadaling tumawag sa telepono. Nagmamadaling tumakbo palabas sina Xu Zixiu at Zhang Kaikiang. Hindi nila maisip kung ano ang nangyayari sa itaas, at nakita nila si Yefan na hawak ang walang malay na si Mumumo at naglalakad pababa ng hagdan. Mumo, ano bang nangyayari sa iyo? Bulalas ni Xu Zixiu at humakbang pasulong, ngunit nalaman niyang hindi tumugon ang babae. Maluwag na sabi ni Yefan, okay lang, uminom lang siya ng gamot at pansamantalang nakoma. Nang marinig ito, parehong namutla sina Xu Zixiu at Zhang Kaikiang, hindi nila inaasahang makakatagpo sila ng ganoong nakakakilig na bagay. Nagtago si Zhao Jian sa tabi ng 2 security guard at nagbanta, mabahong bata. Maghintay ka rito kung may kakayahan ka. Kung maglakas loob kang umalis, mahahanap din natin ang tahanan mo. Kabanata 0225 Hindi makatwiran. 0225. Wala talagang planong umalis si Yefan. Kapag gising na si Mumumo, hindi maginhawang dalhin siya kahit saan. Pangalawa, ayaw niyang maabala muli ng Jag Alliance sina Su Qingzhou at Tita Jiang sa bahay. Pinakamabuting tapusin ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Xu Zixiu, umalis na kayong dalawa. Binabantayan ko si Mumu dito, at magiging maayos ang lahat, sabi ni Yefan. Hindi natin maaaring iwan si Mumu, labis na nag-aalala si Xu Zixiu. Ngumiti si Yefan. Hindi niya inaasahan na medyo loyal ang mag-asawa. Dahil ayaw muna nilang umalis, bale. Hiniling ni Yefan kay Mumumu na humiga muna sa sofa, pagkatapos ay dahan-daang umupo, at sinabi kay Zhao Jian, kung gusto mong tawagan ang isang tao, bilisan mo, huwag mong sayangin ang oras ko. Hoy, hindi talaga ako takot sa kamatayan. Tumawa si Zhao Jian, ngunit medyo kinakabahan siya dahil masyadong kalmado si Yefan. Wala pang 10 minuto, narinig ko ang tunog ng isang rumble na makina na nagmumula sa pinto. Nakita ko ang isang orange na Lamborghini L700, isang emergency stop, na huminto sa pintuan. Lumabas sa kotse ang isang nakaistilong binata na nakasuot ng maliwanag na asul na jacket at itim na slim pants. Pagkababa ng lalaki sa sasakyan, si Zhao Jian at ilang security staff ng kumpanya ay nagulat lahat at nagmamadaling lumapit sa kanya. Oh, pangatlong young master. Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Ngumiti ng papuri si Zhao Jian. Sinabi ng lalaki na may labis na interes, katatapos ko lang maghapunan kasama si Lao Jin, at sinabi niya na ang field ay sinipa. Ngunit gusto kong makita kung sino ang napakalakas ng loob na basagin ang bukid ng aming Jag Alliance sa Ansheng. Sa oras na ito, isang puting Mercedes-Benz G500 ang nagmaneho papunta sa pintuan sa likod. Ito ay isang medyo may edad na balbas na lalaki at ilang iba pang mga entourage. Master Jin, nandito ka na, nagmamadaling muling bati ni Zhao Jian sa kanya. Itinulak ng Jinye na ito si Zhao Jian nang makalapit siya, at sinabi sa binata ng may paggalang, ikatlong young master, ako na ang bahala dito. Ang iyong katayuan ay marangal, at hindi na kailangang harapin ang mga ganoong bagay na walang halaga. Jin Yugang, ano ba ang sinasabi mo?
ang lugar mo ay sakop ng ating Jag Alliance, at ang mukha na nawala sa iyo ay mukha din ng apo ng pamilya ng Jag Alliance natin, paano ko nalang papansinin, natatawang sabi ng binata. Sa sandaling marinig ito ni Jin Yu, wala siyang nagawa kundi ang lumingon at sinabing, Zhao Jian, ano ang nangyayari? Master Jin, ang batang iyon, sinira niya ang negosyo natin at sinaktan ang kapatid natin. Tinuro ni Zhao Jian si Ye Fan at sinabing. Lumapit si Jin Yugang at tumingin kay Ye Fan, alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Pinag-isipan ni Ye Fan ang mga taong ito, at sinabing, ikaw Jag Alliance ay isa ring malaking pamilya, bakit mayroon ka pa rin ito? Sa palagay mo ba hindi mo kayang iunat ang iyong mga kamay ng sapat para gawin ang ganitong uri ng negosyo na nakakapinsala sa mga kababaihan? Anak, huwag mong sabihin sa akin ang mga katotohanan ito. Kami ay isang underground gang, at nag-uusap lang kami tungkol sa mga patakaran at walang dahilan, sabi ni Jin Yugang. Ngumiti si Ye Fan, kung gayon, ano ang iyong panuntunan? Ang tuntunin ay kung sirain mo ang aking negosyo at tamaan ang aking mga tao, kailangan mong bayaran ang presyo, sabi ni Jin Yugang, kumuha ng isang dakot mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Dagger, said, nabalitaan ko na napakagaling mong pumalo, pero hindi ko alam kung matatamaan mo pa kung putulin mo ang isang kamay mo. Nang makita ang sitwasyong ito, parehong nanginginig sa takot sina Shu Zixu at Zhang Kaikiang. High school students lang sila, hindi pa nila nakita ang ganitong labanan. Sa sandaling ito, isang boses ang pumasok, huwag. Lord Jin. Mga kaibigan ko sila. Nakita kong bumaba si Tang Jiwei sa co-pilot ng Lamborghini at napasigaw sa kahihiyan. Boss Tang. Bakit ka nandito? Nagulat na sabi ni Zhang Kaikiang. Itinuro ni Tang Jiwei ang binata na namumula ang mukha, siya ay aking pinsan, si Sun Yu, ang aking pinsan ang nag-imbita sa akin sa hapunan ngayon, at ako ay pumunta lamang. Tumawa si Sun Yu at sinabing, Xiao Hui, kaibigan mo ang mga taong ito. Hindi ba binaha ng baha ang Dragon King Temple at muntik nang malunod ang sarili kong mga tao? Si Tang Jiwei ay napahiya din. Nalaman na lang niya sa sasakyan na si Ye Fan pala ang naaksidente, kaya hindi na siya naglakas loob na bumaba ng sasakyan, sa takot na mapagkamalan niya ang mga bagay na ito na ginawa niya. Ngunit nang makitang inilabas pa ni Jin Yugang ang kanyang kutsilyo, natakot siya na makakita siya ng dugo, kaya kinailangan niyang tumakbo pababa para pigilan siya. Dahil kaibigan siya ni Tang Xiao, hahayaan ko na siya sa pagkakataong ito. Sinulyapan ni Jin Yugang si Ye Fan ng masama at sinabi. Ngumiti ng masama si Ye Fan, Oy, hindi ko sinabi iyan, ibebenta ko ang mukha mo, hindi pa tapos ang bagay na ito. Anong sabi mo? Kumunot ang noo ni Jin Yugang. Sabi ko, bagamat kilala ko itong lalaking ito na may apelyidong Tang, ngunit hindi ko siya lubos na kilala, bakit ko ibebenta ang aking mukha? Sa tingin mo ba ay madaling kalimutan? Ang mukha ni Jin Yugang ay tumalon at ang kanyang mukha ay madilim, habang sina Sun Yu at Tang Jiwei sa gilid ay nakaramdam ng mas hindi maipaliwanag. Binitawan na niya siya, ngunit si Ye Fan ay nagkusa pa na lumapit at pukawin siya, na napakamangmang para purihin siya. Naisip ito ni Ye Fan, tumingin sa paligid at nagsabi, sa palagay ko ay mas mabuting sunugin ang lugar na ito, upang hindi mo patuloy na saktan ang mga kabataang babae sa hinaharap. Ayaw mong kumain ng toast at kumain ng penalty drink, San Xiao, Tang Xiao, pasensya na, hindi siya titignan ni Lao Jin, hindi alam ng lalaking ito kung ilang taon na siya. Hinawakan ni Jin Yugang ang kutsilyo sa kanyang backhand, mabilis siyang sumugod, siya ay isang tagapagsanay, at nakuha niya ang lakas ni Xiao Cheng, kung hindi ay hindi siya papayagan ng pamilya Sun na pamahalaan ang negosyo ni Ancheng. Sa sandaling ito, tumakbo siya palapit kay Ye Fan ng buong lakas, bumuga ng hangin, at mabilis na pumasok sa isang emergency na kuryente. Gayunpaman, nang hahawakan na ng kutsilyo ang kanang braso ni Ye Fan, nalaman niyang ang kaliwang kamay ni Ye Fan ay nakaunat na ng dalawang daliri, na kinurot ang gilid ng punyal ni Jin Yugang. Nagulat si Jin Yugang at nalaman na ang kutsilyo ay parang tumusok sa bitik ng isang bato, at hindi na ito maalis. Si Ye Fan ay hindi gustong magpakita ng labis, at sinipa ang ibabang bahagi ng tiyan ni Jin Yugang, sinipa siya pabalik ng isang paulit-ulit. Ang punyal ay nahulog sa kamay ni Ye Fan, si Ye Fan ay lumapit kay Jin Yugang at tiningnan siya ng may pagkukunwari. Okay, sa tingin mo ba, ayon sa rules, saan kita dapat putulin? Namutla sa takot si Jin Yugang. Napagtanto niyang sinipa niya ang bakal na plato, at hindi siya makapagsalita sa mahinang boses. Si Sun Yu sa likuran ay mukhang napakasigla, at siya ay tumawa, itong body, kalimutan mo ito, humihingi ako ng tawad para sa kanya, ipinapangako ko, ang bagay na ito ay isasara sa hinaharap, itaas mo ang iyong mga kamay, huwag makakuha ng dugo, kung hindi, anong abala? Oo, Ye Fan, medyo matanda na si Master Jin sa Jag Alliance, huwag mong pahirapan ang pinsan ko. Nakita rin ni Tang Jiwei ang pawis sa kanyang noo. Nalaman niya na ang kanyang karibal sa pag-ibig ay pulala ng pulala. Pagsukat. Ayaw ni Ye Fan na magkaroon ng gulo sa Jag Alliance. Pagkatapos ng lahat, si Sun Yu ang nagkusa na humingi ng hakbang, at nagbigay din siya ng mukha. Hindi magandang maging sobra.
Dahil ito ang kaso, naniniwala ako na ang young master ng Sun family ay hindi sisira sa kanyang pangako at hindi puputulan ng anumang bagay ngayon, sabi ni Ye Fan, ibinato ang punyal. Nakahinga lang ng maluwag si Jin Yu sa lupa, mabilis na bumangon, nagpasalamat kay Sun Yu sa kanyang kabaitan, at paulit-ulit na sinabi ang sarili niyang kasalanan. Nang makitang tapos na ang usapin, hindi na binalak ni Ye Fan na manatili pa, at aalis na siya. Ngunit sa sofa sa likod niya, nagising si Mumumo. Ang batang babae ay hindi uminom ng maraming tubig, at ang epekto ng gamot ay mabilis na lumipas. Ngayon lang siya nakarinig ng away at ingay, natulala siya. Ikaw Fan. Nang makita ang figure ni Ye Fan, walang pakialam si Mumumo na medyo nahihilo pa rin ang kanyang ulo, at tumakbo siya habang umiiyak. Hindi alintana kung ito ay 37 o 21, niyakap ni Mumumo si Ye Fan at umiyak ng mapait. Nanlamig si Ye Fan sa pwesto, at ngayon ay hindi siya makaalis kaagad, kaya hinaplos na lamang niya ang buhok ng babae at sinabing, okay, huwag kang umiyak, okay lang. Nang ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Tang Jiwei, ang kanyang mga ngipin ay natural na nangangati sa galit, at ang kanyang mga mata ay malapit ng mag-alab. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.